Ang swerte ko dahil mabait ang nanay ko. Ang batang may ina ay parang isang kayamanan. Sa yakap ng ina, hindi mawawala ang kaligayahan. Bakit ka nandito? Shayway, ginulat mo ako. Nasa labas pa si Yun. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Shiyue, yang paslit na iyan, hinding-hindi niya ako makikita. Sinasabi ko sa'yo, bilis, hayaan mo muna akong mahawakan ng anak ko. Huwag kang malikot. Darating na si Sunsheng maya-maya. Ano naman kung marinig niya? Kung hindi lang dahil sa matanda mong ama na ayaw sa akin, magpapakasal ka ba kay Sunsheng na isang mahinang tao? Sina, huwag ka nang magalit. Hindi ba't lagi naman akong para sa iyo, Liu Ergu? Shayway, halika rito at hahalikan kita. Tara na. Hoy, batang paslit, bakit hindi pa tapos ang niluluto mo? Maghapong nagtrabaho, gusto mo ba akong magutom? Lola, malapit na pong matapos ang pagkain. Ay, may tao. Nasaan ang tao? Grabe, may tao nga. Si Yue, anong gagawin natin? Tignan mo ang duwag mo, maghintay ka lang. Shiwe, bakit lumabas ka pa? Dapat protektahan mo ang apo ko. Dahil sa pasaway na batang ito, ang tagal-tagal matapos magluto, balak yatang gutumin ang anak ko. Batang paslit, naririnig mo ba? Bilisan mong magpakulo ng 2 itlog para sa iyong tiya. Humanda ka sa akin mamaya. Kailangan mong mapangalagaan ang mahal kong apo. May tao! Bata ka. Bakit sumisigaw ka? Diyos ko, ang apo ko. Ang nangyari. Ang sugat ko. Ang anak ko. Ang anak ko. Ang anak ko. Ikaw na bata ka. Kapag may nangyaring masama sa paborito kong apo, hindi kita palalampasin. Parurusahan kita. Ay, ito. Anong nangyari rito? Anak, bilis. Buhatin mo ang asawa mo papasok sa loob, dali. Jiwe, ayos ka lang ba? Ang anak ko. Ang sakit. Dahil sa yun na walang silbing iyan, nasunog ang kusina habang nagluluto kaya nangyari ito. Anak, bigyan mo siya ng leksyon. Walang hiya ka. Wala kang silbi. Wala kang ginawang maganda. Hindi ko po sinasadya, Tia. Hindi akong may gawa nito. Papatayin kita. Bubugbugin kita. Ikaw ba ang gumawa nito? Sumagot ka. Humanda ka sa akin. Nay, kamusta na ang bata? Wala na ang bata. Pagbayarin siya para sa anak ko, magbabayad siya. Yun, huwag kang gumalaw, nakikita kita. Bruha ka. Tumigil ka, bata ka. Nakita na kita, kapag tumakbo ka pa, paparusahan kita ng husto. Sabi ng tumigil ka. Nakita na kita rito. Lumabas ka dyan. Naririnig mo ba ako? Lumabas ka. Ha. Mukhang nag-enjoy ka rito ha. Ano itong basura na pinulot mo? Napakawalang kwenta. Dahil sa iyo, nawala ang bata sa sinapupunan. Ngayong wala ka na, hindi na kita mapagbabayad. Pero kapag nahanap ko na ang batang iyan na si Yun, papatulan ko siya at isasama ko siya sa iyo. Lumabas ka na, Yun. Salot na bata, lumabas ka.
Miss na po kita. Hindi ko po tinulak si Tia. Hindi rin po ako ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Ma, sinusunod ko naman po ang lahat ng utos nyo. Araw-araw po akong nag-aani ng damo para sa mga baboy, nag-iigib ng tubig, nagluluto at naglalaba. Pero si Lola at si Papa, hindi talaga nila ako mahal. Pati ang bagong asawa ni Papa, na si Tia, sinasaktan din ako. Ano po ba ang pagkakamali ko? Ma? Sabi niyo po, kapag narinig niyo ang tunog ng aking kampanilya, malalaman niyo na miss ko na kayo. Miss Nakita, naririnig niyo po ba? Ma, bumalik na po kayo ng mabilis at isama niyo na po si Yunyun. Miss na kayo ni Yunyun. Oh, Mama. Mama? Kaninong bata ito? May tao ba riyan? Kawawang bata, nagpunta mag-isa sa bundok. Wala man lang nagbabantay sa kaniya. Mama, huwag po kayong aalis. Miss na po kayo ni Yunyun. Iuwi niyo na po si Yunyun sa bahay. Bata, hindi ako ang mama mo. Sino po kayo? Huwag kang matakot. Bata, anong pangalan mo? Ako po si Yunyun. Yun, nasaan ba ang bahay nyo? Ihahatid kita pa uwi. Auntie, nagmamakaawa po ako. Huwag niyo na po akong ihatid pabalik. Sinasabi po nilang ako ang dahilan kung bakit wala na ang kapatid ko. Parurusahan po ako ni Papa kapag bumalik ako. Sino ba sila? Ang lola ko po at ang papa ko. Nasaan ang mama mo? Ang mama ko po, wala na po siya dahil sa sakit. Ganoon ba? Pero kailangan mo pa ring umuwi. Auntie, hindi po ako pwedeng bumalik. Kanina lang po ay may hawak na palakol si Papa para saktan ako. Siguradong papagbayarin nila ako kapag bumalik ako. Mabait po kayong tao, Auntie. Patuloyin niyo na po ako. Marunong po akong maglaba at magluto. Marami po akong kayang gawin. Kahit bigyan niyo lang po ako ng isang kain sa isang araw, okay na po. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Auntie! Bata, Auntie! tumayo ka na. Tayo na. Dati ay nakita ko si Huwayu, ngayon naman ay ikaw. Siguro ito na talaga ang nakatakda. Sige na, kung kaya kong mag-alaga ng isa, kaya ko na ring mag-alaga ng dalawa. Anong alaga? Ma, nakakaawa po ang batang ito. Maraming nakakaawang tao sa mundo. Kung gusto mong magpakabayani, huwag mo kaming idamay sa pamilyang Wang. Iyan ay dahil hindi ka magkaanak at puro pabigat lang ang dinadala mo rito sa bahay. Nag-ampon ka na ng isang batang wala namang silbi. Ang batang babaeng ito, ibalik mo kung saan mo man siya nakuha. Ikaw, bumaba ka na agad diyan. Lumayas ka sa bahay namin. Lumayas ka. Nasasaktan niyo na po siya. Ano naman kung masaktan ko siya? Dahil sa malas mo ay wala na ang anak ko. Pinutol mo ang lahi ng pamilyang Wang. Nagtagumpay na ang masama mong balak. At ngayon ay kung sino-sino pang bata ang pinupulot mo para lang matupad ang pangarap mong maging ina, hindi ba? Ma, sakitin na po talaga ang anak niyo, bata pa lang siya. Alam niyo po iyon. Mula nang mapangasawa ko siya at tumira rito, hindi ko siya pinagawa ng anumang mabibigat na trabaho, di ba? Ngayong sasabihin niyo na malas ako sa asawa, sasabihin ko sa inyo, hindi lang niyo siya anak, asawa ko rin po siya. Basta, sasabihin ko sa'yo, kahit wala na ang anak ko, hanggat narito ako sa bahay na ito, wala kang karapatang magdesisyon sa pamilyang Wang. Hindi pwedeng manatili ang batang babaeng ito. Anong masama sa batang babae? Anong problema roon? Si Huwayu ay babae rin naman, hindi ba't marami rin siyang naitutulong sa bahay? Hindi rin naman siya nagpapahuli sa pag-aaral kumpara sa mga lalaki, di ba? Sinasabi ko sa inyo, huwag niyong hamakin ang mga kababaihan. Hindi ba't ang lahat ng tao ay nanggaling din sa mga babae? Ikaw, ibalik mo siya sa kung saan siya nanggaling. Ngayon din.
Maawa po kayo. Huwag niyo po akong paalisin. Lola, makakatulong po kami sa mga gawaing bahay at aalagaan at rerespetuhin ko rin po kayo. Bitawan mo ako. Bitawan niyo siya. Ma, sa pagkakataong ito, ako naman ang magdedesisyon. Hindi lang dahil sa aampunin ko siya, kung hindi ay itataguyod ko rin ang pag-aaral niya. Naku, nakakatawa ka talaga. Sa buhay na ito, hindi na talaga kakayanin ang buhay na ito. Yunyun, ginawa mo ba ang lahat ng ito? Opo. Gising na po kayo, tiya. Bata ka pa at dapat ay natutulog pa, bakit ang sipag mo na agad? Trabaho ito ng mga matatanda, hindi mo na kailangang gawin ito. Ayaw niyo na po ba sa akin? Bakit mo naman naisip iyan? Noong nasa bahay pa po ako at hindi nagtatrabaho, sinasabi nila na pampabigat lang ako at gusto nila akong itapon. Huwag kang makinig sa mga sinasabi nila. Ikaw ang pinakamabait na bata. Opo. Halika na at kumain. Kunin mo ito. Salamat po, tiya. Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay namin? Huwayu, siya ang bago mong kapatid na si Yunyon. Mula ngayon ay ikaw na ang ate niya. Dapat matuto kang mag-alaga sa kanya. Naintindihan mo ba? Hindi ba sabi mo ako lang ang nag-iisa mong anak? Bakit ka nagdala ng ibang bata rito sa bahay? Dapat ay sa akin ka lang maging nanay. Tama na iyan, Huwayu. Nakita kasi ni Mama si Yunyon kagabi na hinimatay sa kabundukan. Kawawa naman siya, kaya dinala ko muna siya rito. Si Yunyon ay katulad mo ring isang kawawang bata. Hindi ko siya kailangan. Bumalik ka kung saan ka man nanggaling. Bahay ko ito, hindi mo ito bahay. Wang Huwayu, bakit ang bastos ng ugali mo? Pinag-aaral pa naman kita. Ano ba ang itinuturo sa'yo ng mga guro mo? Wala kang pakialam, basta't bahay ko ito. At ako lang dapat ang may nanay sa iyo. Hay. Masyado ko talagang napagbigyan ang batang ito kaya nawalan na ng galang. Yun, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Sabi nila ang batang may ina ay parang kayamanan. Pero sa dalawang batang ito, sino ba talaga ang tunay na pinapahalagahan? Tumigil ka na sa mga walang kwenta mong biro. Sino bang nagbibiro? Umaasa lang ang buong pamilyang ito sa iyo at sa pagkuha mo ng mga halamang gamot sa bundok para mabuhay. Itong matanda nyo ng kasama ay wala ng silbi. Mula ngayon ay itatali ko na lang ang bibig ko. Hindi na ako kakain. Ibibigay ko na lang ang lahat ng pagkain sa inyong mga kabataan. Ay, ikaw, ano ang balak mong gawin? Hindi ba't nagrereklamo ka na marami ng pakakainin? Mabuti pang tapusin na ang isa sa inyo. Hindi ba nagrereklamo ka na marami ng bibig na papakainin? Kaya kung may mawala man ayos lang. Sadyang mainit lang ang dugo mo sa akin, di ba? Sa loob ng maraming taon, bukod sa hindi pagbibigay ng tagapagmana sa pamilya ni Old Wang, wala naman akong ginawang masama, di ba? Mas masipag naman ako kaysa sa ibang mga babae rito sa baryo, di ba? Pagpapakain lang ng konti sa bata, kung makaasta ka ay parang katapusan na. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Wala naman akong sinasabi po. Kulang lang kasi tayo sa pagkain. Ngayon, hindi ba't nagkukulang na tayo sa bigas? Hoy, ikaw. Tiya? Huwag ka na pong magalit. Lola, konti lang naman po ang kinakain ko. Kahit sabaw na lang po ng kanin ay sapat na sa akin. Yun, huwag kang matakot, nandito ako. Walang pwedeng umapi sa iyo. Shue, tingnan mo, nagluto ako ng ilang itlog para sa iyo. Napakamaarte. Hindi man lang naalagaan ang apo ko. At may mukha ka pang kumain ng itlog? Noong panahon namin, kapapanganak pa lang sa umaga, sa hapon ay nagtatrabaho na agad kami sa bukid. Tingnan mo iyang sarili mo ngayon. Naku naman, Sige, ikaw na ang magaling. Bakit hindi ka na lang manganak ulit ng marami? Hindi na isalba ang anak ko. At kasalanan mo iyon dahil sa pag-aalaga mo sa masamang batang iyan. Hindi pa kita pinagbabayad sa nangyari. Tapos ikaw pa ang may ganang manisi ngayon. Shue, kumalma ka muna. Palamigin mo ang ulo mo. Pati na rin ikaw, Sansheng. Bakit ba ako nagpakasal sa isang duwag na gaya mo? Kahit isang batang babae lang, hindi mo mahanap. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi mo nahanap ang batang iyon para parusahan, huwag kang aasang tatabihan pa kita sa pagtulog. Habang buhay ka nang mawawalan ng anak na lalaki. Maghintay lang kayong mga San na mawalan ng lahi. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong isumpa ang pamilya San. Matandang hukluban ka.
Napakawalang hiya mo. Humanda ka sa akin? Pagsisikaran kita. Tumigil na kayo. Tama na ang away. Sandali. Parusahan siya. Huwag kayong mag-away. Huwag na po, nanay. Ayoko ng gulo. Sansheng, lumabas ka riyan. Hoy, sino ka ba? Sa tingin mo? Kayo. Bakit ka nandito? Nandito ako para ipaghiganti ka. Naku, ikaw! Naglakas loob ka pang lokohin ang anak ko. Lintik ka. Tuturuan kita ng leksyon. Tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa harap ko. Sinaktan mo ang nanay ko? Ikaw lalabanan kita hanggang huli. Aray. Naku, anak. Sasabihin ko sa inyo, si Yue ay parang kapatid na babae ng aking si Liu Ergu. Hinayaan niyo ang anak niyo na magdulot ng aksidente sa pamangkin ko. Ngayon, tatapusin ko na kayong lahat bilang ganti para sa aking pamangkin. Kayo pala si brother-in-law. Nagkakamali po kayo. Malaking pagkakamali lang ito. Siya na si Brother Ergu? Nagkakamali lang po tayo dito. Naku, daughter-in-law. Kausapin mo naman ang kuya mo. Talagang hindi ito totoo. Pagkakamali? Anong pagkakamali? Kakayaya mo lang sa akin dahil hindi kita mabigyan ng lalaking anak? At sinampal mo pa ako kanina. Pasensya na, daughter-in-law. Nalito lang ako kanina. Hihingi po ako ng tawad. Ako po ay nagkamali. Sasampalin ko ang sarili ko, parurusahan ko ang sarili ko, papagalitan ko ang sarili ko. Nay. Bagay iyan sa iyo. Kahit anong gawin ko, Ate Brother Ergu at brother-in-law, pamilya na tayo rito. Maupo muna tayo at mag-usap ng maayos. Upo po muna kayo. Huwag po nating madaliin. Huwag kang makiklose sa akin. Nasaan ang anak mong babae? Siya ang naging sanhi kaya nawala ang anak ko. Kaya nawala ang aking pamangkin. Ngayon, dapat siyang magbayad sa lahat. Naku, brother-in-law, hindi niyo po alam ang nangyari. Tungkol po ba sa walang hiya na si Yun? Tumakas na siya? Hinahanap din po namin siya ngayon. totoo iyan. Tumakas? Opo, totoo po. Walang hiya kayo. Tumigil ka sa pagsasalita sa akin. Bibigyan ko kayo ng 3 araw na palugit upang ang batang babaeng iyon ay madala rito sa harap ko. Kapag hindi ko siya nakita, masahol pa sa wasak na mesang ito ang mangyayari sa inyo. Ay maligayang pagdating po, President Lu, dito sa bayan ng Yinkun para sa inyong pagbisita. Ito talaga ang nagbibigay sa aming bayan ng malaking karangalan. Mayor Yang, sa pagpunta ko rito ay mayroon talaga akong bagay na gustong hingin ang tulong mo. Ano po iyon, President Lu? Sa totoo lang po, nawala ang anak ko ilang taon na ang nakalilipas. May suot siyang pulang tali na may kampanilya sa kamay, 8 taong gulang na dapat siya ngayon. Hindi ko alam kung may nakita ka ba? Wala pa po akong nakikitang ganon. Pero huwag po kayong mag-alala. President Lu, ako na po ang bahala. Uutusan ko ngayon ang lahat ng mga taga-nayon na tulungan kayong maghanap. Basta't narito siya sa bayang ito. Siguradong mahahanap natin siya para sa inyo. Salamat, Sekretary Wang. Ibigay mo sa bayan ng Yinkun ang $5 milyong na pondo para sa mahihirap. Masusunod po. Maraming salamat po talaga, President Lu. President Lu, dito po tayo. Halina po kayo. Nana, para mahanap ka ni Mama, sunod-sunod na nayon ang tinulungan ko. Umaasa ako na sa pagkakataong ito ay mahahanap na kita. Saan ka ba nanggaling? Bumalik ka na doon. Huwag kang magpanggap na mabait dito sa amin. Huwag kang makitira sa bahay ko. Huayu. Hoy, Huayu. Huayu, ano bang ginagawa mo? Lagi na lang kawawa si Yunyun dito sa bahay. Halika. Sumama ka na lang kay Lola sa palengke. Bibiling tayo ng tela para gawan ka ng bagong damit. Okay ba? Oh, halika na. Sumunod ka na agad. Narinig mo ba ako? Nay, nalibot na namin ang buong nayon. Ang batang babaeng iyon, saan ba siya nagsuot? Kapag nahuli ko ang batang iyon, hindi ako titigil hanggat hindi siya napaparusahan. Yun. Pabigat. May sakit ka ba sa utak? Pasensya na po. Saan naman kaya pupunta ang batang ito? Ma, baka sakali, hanapin natin doon sa kabilang panig. Tara.
President Lu, tignan mo, ito ang ating bayan ng Yinkun, ang palengke na may pinakamaraming tao. Ang mga taga rito sa paligid, lahat sila ay pumupunta rito para bumili ng kanilang mga pangangailangan. Salamat sa tulong nyo, Mayor Yang. Nako, wala yon. Sekretaryo Wang, dito tayo maghanap. Opo. Yun. Maupo ka muna riyan. Hintayin mo si Lola. Papalakad lang si Lola sa loob para ibili ka ng tela. Maging masunurin ka, ha? Ate, Bakit po? may nakita ba kayong batang babae na ganito katangkad at medyo payat? Wala akong nakita. Lolo, may nakita po ba kayong batang babae na ganito katangkad at may suot na pulang kampanilya? Tunog ng kampanilya. Boss, nasaan po yung kumuha ng package na to? Kanina pa nakaalis yung matanda. Hindi ito maaari. Iniwan ako ng lola ko. Ayaw na niya sa akin. Lola, Ano? talaga bang tinapon niyo na si Yunyon? Oo, tinapon ko na siya. Kapag hindi ka sumunod, itataon din kita bukas. Ma, saan mo po tinapon si Yunyon? Wala lang siyang silbing bata. At ako, itataon ko siya kahit saan ko gusto. Kayo? Itatanong ko sa inyo ulit, saan mo tinapon si Yunyon? Tinapon ko siya doon sa lungsod. Nay, nandun siya. Ikaw na bata ka. Tingnan natin kung saan ka patatakbo ngayon. Tara, Bilis, habulin mo siya anak. Habulin mo siya, baka makatakas pa. hinto. Kapag humakbang ka pa, parurusahan talaga kita. Sabi ng huminto ka. Haha, takbo pa? Bakit huminto ka? Kanina lang ang bilis mong tumakbo Hayop ka, wala kang silbi. Pagbabayarin talaga kita. Akala mo ba matapos mawala ng anak ko dahil sa iyo, ay pwede ka na lang umasta na parang walang nangyari at magpakasaya na lang ng ganoon? Sinasabi ko sa iyo, kahit saan ka magpunta, mahanap at mahanap kita. Tara. Talagang hindi ka magbabago, ano? Tumigil ka. President Lu, masyadong maingay dito sa palengke. Sigurado ka bang maririnig mo ang tunog ng kampana? Hindi ako magkakamali. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tunog na iyon habang buhay. Ipagpatuloy nyo ang paghahanap. Huwag kang tumakas. Bata ka. Bata ka, huminto ka. Tigil, sabi. Lintek, mabilis ka pa palang tumakbo. Bakit tumigil ka na? Sige, tumakbo ka pa. Takot ka rin palang maparusahan nung pinahamak mong anak ko. Bakit ang lakas ng loob mo? Hindi ko po ginawa iyon. Hindi ko po iyon ginawa. Mapusok ka pa talaga. Wala kang utang na loob. Pinatira at binuo kita simula pagkabata pero nakuha mo pang sunugin ang bahay ko. Ngayon, titiyakin kong pagbabayarin kita. Pagbabayarin talaga kita. Tia, ayaw na sa akin ni Lola. Huwag kang mag-alala. Kailangan ka ni Tia Halika. Yun. Sumama ka sa akin pa uwi. Yun. Yung lalaki ba kanina ang tatay mo? Opo, Anong klaseng tunay na tatay ang nagagawang itulak ang sariling anak sa panganib? hindi po nila ako tunay na anak. Ampon lang po ako. Noong wala na ang tunay kong ina, lalong sumama ang trato nila sa akin. Kapag hindi ako nagtatrabaho, sinasaktan nila ako. Ganoon pala ang nangyari. Tia, hindi mo na rin ba ako aalagaan? Dahil ampun ka lang nila, wala na silang kinalaman sa iyo. Sinabi kong aalagaan kita habang buhay at gagawin ko iyon. Salamat po. Halika na, Tara.
Shiyue, bakit kahit konting karne ay wala sa bahay nyo? Kahit nga itlog ay hirap akong makabili, karne pa kaya ang hinahanap mo? Nasaan na yung bata? Brother-in-law, muli siyang nakatakas. Hahanapin ko siya ulit bukas. Pwede ba? Nakatakas na naman? Walang hiya ka. Anong silbi mo? Hindi mo man lang siya mahanap. Tumakas na naman? Lintik talaga. Anong klaseng silbi ang meron ka? Kahit isang tao hindi nyo mahanap. Totoong nakatakas ang batang babaeng iyon ngayong araw, pero kapag nahuli ko siya sa sarili kong mga kamay, parurusahan ko siya ng matindi. Alam ko na, paniguradong kayo ay nag-aalinlangan sa batang iyon. Kaya natatakot kayong ibalik siya dahil baka tapusin ko siya, hindi ba? Ano bang sinasabi mo, Manugang? Ang walang silbing bata na iyon, hindi siya hihigit sa apo kong lalaki. Napagod lang po ako. Kapag nakapagpahinga na ako, bukas ay itutuloy ko ang paghahanap sa kanya. Ibigay mo iyan. Hindi mo pa nga nahahanap ang tao, may kapal pa ng mukha kang kumain? Nagugutom na po ako. Nay, uminom na lang po muna kayo ng tubig. Makakabusog din ng tubig. Matulog na tayo. Kung hindi, ay kailangan uli natin gawin ito. Hanapin ang batang babaeng iyon bukas. Alice, gusto mo bang saktan kita? Isa kang taong walang kwenta at duwag. Bakit kaya siya ang pinili ng tatay mo? Siguro ay dahil mukha siyang mabait at sunod-sunuran. Eh ikaw? Hahaha? Kasi ay mas gusto ko ang katulad mong hindi sunod-sunuran. Diyan. Ikaw na talagang babae ka. Hahaha, Hey ha, Brother Ergu, ano iyon? magtanan na tayo. Sasama ako kahit saan mo gusto. Hinding-hindi ko na gustong magsama sa mahinang taong ito. Siya? Oo. Shue, maghihintay lang ako ng tamang paraan, kukuha lang ako ng malaking pera, at pagkatapos, magtatana na tayo. Ayos ba? Ayos na ayos. Shue, halika, kumain tayo ng masarap. Tara na, tara. Nana, nasaan ka na? Maayos ba ang lagay mo ngayon? Kung hindi lang dahil kay mama, dahil sa isang pagkakamali, hindi ka sana malalagay sa ganito. Binibini, may masamang balita. Paparating na po sila kasama ang mga tauhan nila. Nagbuntis ka ng hindi kasal. Dinungisan mo ang pangalan ng pamilyang Pamilya Lu. Hindi pwedeng manatili ang batang iyan. Pa, kasalanan ko po ang lahat, pero walang kasalanan ang bata. Ibigay mo sa akin. Pa. Sabi, huwag mong kukunin iyan. Pa? Papa? Ibalik niyo po ang anak ko? Pa? Ibalik niyo sa akin ang anak ko. President Lu, nagtanong-tanong na ako sa mga taga rito, ngunit wala raw silang nakitang isang batang babaeng may pulang taling kampanilya. Imposible. Maliwanag na narinig ko ang tunog ng kampanilya kanina. Shue, naisipan kong umorder ngayon ng espesyal na putahe para pagsaluhan nating dalawa. Liu Ergo, walang hiya ka. May tinitingnan ka na namang ibang babae, no? Bruhang to, wala kang alam. Tingnan mo ang babaeng iyon, halatang isang bigating boss. Ang habol ko ay ang pera niya. President Lu, napakagulo sa palengke. Baka nagkamali ka lang ng dinig? Hindi. Dati-rati, lagi kong gamit ang kampanilya sa pulang tali na ito para aliwin si Nana. Hindi ako magkakamali sa tunog na iyon. Gawin mo ito. Magpadala ka pa ng mas maraming tauhan basta't makahanap ka ng batang babae na may suot na kampanilya sa pulang tali sa kamay. Bibigyan ko silang lahat ng gantimpalang 50,000 dolyar. President Lu, Gawin mo ang sinabi ko. Magtulungan tayong dalawa, ha? Yung boss. Ganito po iyon, kaming mag-asawa po. May napulot po kaming bata noon. At inalagaan po namin siya hanggang ngayon. Sa kaliwang kamay niya po, mayroon ding kampanilya sa pulang tali, hindi ko lang po alam. Kung siya po ba ang batang hinahanap ninyo? nakikinig ka ba sa usapan namin?
Hindi po namin sinasadyang makinig, kararating lang din po namin dito. Ilang taon na ang bata? Lalaki ba o babae? Babae po, mahigit 8 taon na po siya ngayong taon. 8 taon? Pwede ko bang makita ang bata? Sa ngayon po kasi. Ano? Hindi po muna pwede sa ngayon. Nasa eskwelahan pa po ang bata, antayin nyo na lang po siyang makauwi. Tapos po, ngayong araw po, kailangan ko pa pong isama ang asawa ko para magpatingin sa doktor. Itong asawa ko po, laging masama ang pakiramdam niya, umaasa na lang po siya sa gamot para makaraos sa bawat araw. Napakalaki po ng gastos sa sakit ko. Halos wala na po kaming makain, pero ayaw ko pong mahirapan ang anak ko. Maawa po kayo sa akin, kaawaan niyo po ang anak ko. Manloloko, marami na akong nakitang katulad nyo. Umalis na lang kayo dito. Kaya po gusto naming humanap ng mabuting pamilya para sa aming anak at maipagkatiwala siya sa kanila. Sigurado ka ba na ang nasa kamay ng bata ay kampanilya sa pulang tali? Sigurado ka ba? Sa kamay ng bata mo, mayroon bang kampanilya na may pulang tali? Opo, lagi niyang suot iyon sa kanyang kamay. Siya. Ang perang ito, gamitin mo muna ito para sa pagpapagamot ng iyong asawa. Pagkalipas ng 3 araw, dalhin mo ang iyong anak dito para makita ko at bibigyan ko pa kayo ng $100,000. $100,000? Bakit? Kulang ba iyon? Kung ganoon, gawin nating $200,000. Sapat na po iyan, sobrang sapat na po. Salamat po, boss. Kung ang anak namin ay talagang ang inyong tunay na anak, ito ay isang napakalaking karangalan para sa aming buong pamilya. Boss, magpatingin na po kayo sa doktor. Mukhang hindi mabuti ang inyong pakiramdam. President Lu, paano kung lahat ng tao ay magdala ng isang maliit na batang babae na may pulang tali at kampanilya rito? Magbibigay ba tayo ng pera sa kanilang lahat? Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko, matutulungan nila akong mahanap si Nana. Tama na, magdesisyon tayo kapag nakita ko na ang bata. Tama na, itigil mo na ang pag-arte. Ang galing mo, Brother Ergu. Ang daling kumita ng halos 1,000. Che, maliit na bagay lang ito. Sa makalawa, makakakuha tayo ng $200,000. Teka, balak mo ba talagang kumuha ng bata para sa kanya? Siyempre naman, paano tayo makakaalis ng malayo kung wala tayong pera? Di ba? Kung hindi lang tumakas si Yun, dinala na sana natin siya agad sa kanya. Dahil tumakas siya, kukuha na lang tayo ng ibang bata. Di ba ganoon lang iyon? Kukuha. Anong ikinatatakot mo? Hindi naman siya monster, kaya hindi kanya kakainin. Nay, ako, si Ding Yuehua. Ngayon, sasabihin ko na po ang totoo. Ang batang ito na si Yunyun, itutuloy ko ang pag-aalaga sa kanya. Naku po, bakit ba napakamalas ko? Bakit ang anak ko, nakapili pa ng babaeng malas sa asawa na gaya mo? Baka may atraso ako sa'yo noong nakaraang buhay. Kaya hinahayaan kita na pahirapan ako ng ganito. Pinahihirapan kita? Araw-araw ako rito sa bahay, naglulaba, nagluluto, at nagtatrabaho para sa pamilya? Ikaw? Nakatambay ka lang sa bahay, umaasa lang sa lahat, at naghihintay na pagsilbihan, tapos gagawa ka pa ng gulo laban sa akin. Sino ba talaga sa ating dalawa ang nagpapahirap? Hindi mo pa ba ako pinahihirapan? Sabi ng ibang tao sa akin, itinadhana ka talagang maging balo. Pinilit ko pa ang anak ko na, pakasalan ka. Hindi ko akalain na, isa ka palang malas. Sinira mo ang suwerte sa pamilya ni Pamilyang Wang. Ha? Sinira ko ang suwerte sa pamilya nyo? Sige, kung ganoon ay aalis na ako. Huwag ka nang lalapit sa akin para humingi ng pera kailanman. Sandali. Bawal ka na bang masabihan ngayon, ha? Ha? Ilang beses lang kita napagsalitaan, tapos hihiwalay ka na agad sa pamilya? Wala ka talagang balak ituring akong bilang ina mo. Ito, napakawalang hiya mo. Inaapi mo ang matandang gaya ko. Kasalanan mo ang lahat. Bago ka pa dumating, maayos pa ang pamilya namin. Pagdating mo pa lang, nag-aaway na si Mama at si Lola. Napakaswerte mo talagang dala-dala ay malas. Wayu, ano ba ang sinasabi mo? Kapatid mo siya. Kapag hindi ka tumigil sa pagsasalita ng ganyan, papaluin na kita. Hindi naman ako nagkakamali. Isa lang siyang malas. Nadikit ng dikit. Parang lintang ayaw lumubay. Tingnan mo kung hindi kita mapapalo. Tia, wag mo po sanang paluin si ate. Umalis ka riyan. Hindi ko kailangan ng pakitang tao mo. Ang batang ito, masyado na talagang nasanay sa layaw. Sige. Sige, magkasama na lang kayong dalawa. Alis na ako. Hindi na maayos ang pagsasama rito.
Ako po ang may kasalanan ng lahat. Hindi kasi ako gusto ng mga tao, kaya tuloy nag-aaway si Lola at si Ate Wayo dahil sa'yo. Yun. Huwag mong isiping kasalanan mo ito. Alam mo ba iyon? Halika na. Sumunod ka na kay Tia sa loob. Imbes na mag-isip ka ng paraan kung paano kumuha ng bata, bakit dinala mo ako rito para lang magpagala-gala? Hindi ba't naghahanap na nga ako ngayon? Subukan nating tumingin doon. Baka sakaling makakita tayo ng isa. Emp, ikaw na babaeng walang silbi. Gusto mo pa talagang humiwalay sa pamilya? Hanggat ako ay narito pa at wala pang nangyayaring masama, dito sa bahay na ito, wala kang karapatang magsalita. Labanan mo ako at hinding-hindi iyan mangyayari. Sino yan? Matanda ka na. Hindi mo ba ginagamit ang mga mata mo? At nagmamadali ka yatang mapahamak? Sino ang minimura mo? Minimura kita. Bakit? May problema ba? Tatanungin mo pa ako kung bakit? Halata namang hindi kayo taga-nayon dito. Teritoryo ko ito. At nagagawa mo pang magmatapang dito. Sasabihin ko sa inyo, kung hindi nyo ako bibigyan ng $100, huwag na kayong umasang makakalabas ng nayon na ito. Ergo, tingnan mo nga itong matandang ito. Hoy, Tama na po yan? Tiya po, huwag na po kayong magalit. Tungkol naman po doon, pagpasensyahan nyo na ang asawa ko. Opo, ergo, ang matandang ito ang nauna. huwag kang magsalita. Tiya, meron lang po akong isang bagay na gustong itanong sa inyo. Dito po ba sa paligid ay may pamilyang may 8 taong gulang na batang babae? Anong balak mong gawin? Hala, ganito po iyon. Tiya kaming mag-asawa. Ilang taon na kaming kasal. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak. Siyempre, alam kong sarili ko itong problema. Kaya naman kaming dalawa. Gustong-gusto talaga naming magkaanak, tiya. Maging maawain na po kayo. Tulungan niyo po kami. Haha. Tama ang taong tinanong mo. Hahaha. Sa pamilya namin, mayroon kaming 2 batang babae. Aba, Namumroblema nga ako kung saan ko sila ididispatcha. Pero, kailangan mong magbigay ng kahit magkano. Hahao. Haha. Walang problema, tiya. Madali lang pag-usapan yan. Ito po. Sapat na ba ito? Ayos. Sige na, huwag mo nang tingnan. Totoong pera lahat yan. Kailan mo kami dadalhin para makita ang batang iyon? Iyang manugang ko, sa 2 batang iyon, masyado siyang madamot at protective. Kung kayong dalawa ay pupunta ngayon para kunin sila, siguradong hindi niya ibibigay. Akin na nga yan. Akin na. Hala. Ganito iyon, bukas ng hapon, kayong dalawa, pumunta kayo doon sa likod ng burol sa kanlurang bundok. Kapag nakakita kayo ng isang batang babae na mag-isa, kayong dalawa, lapitan niyo siya at kunin niyo agad. Sige, ayos yan. Doon na lang tayo magkita sa tamang oras. Ito, kunin mo. Salamat po, ate. Lumaki na ang isip ni Huwayo. Marunong na siyang mag-alaga sa kapatid niya. Cough. Uy, yun. Anong nangyari? Wang Huwayo, sino ang nagturo sa iyo nito? Hindi kailangang ituro, hindi ko lang talaga siya gusto. Maayos ka lang ba? Maya-maya, labaan mo ng maigi ang mga damit. Naiintindihan mo ba? Opo, Lola. Nay, napakabata pa niya. Bakit mo siya pinaglilibang sa labada? Dahil pumasok siya sa bahay na ito, dapat siyang makatulong sa pamilyang ito. Kung ayaw niya, huwag na siyang maglaba. Pero sumama siya sa iyo sa bundok para manguha ng gamot. Sobra na kayo. Auntie, sasama na lang po ako sa inyo para manguha ng gamot. Kapag mas marami tayong nakuha, mas kikita tayo ng pera para makatulong sa bahay. Ang batang ito, bakit wala pa rin siya? Hindi kaya niloloko lang tayo ng matandang iyon? Subukan lang niya. Kung maglalakas loob siyang lokohin ako, pagbabayarin ko siya pagbalik natin. Magtago muna kayo. Yun. Kaya mo ba ako sinamahan dito dahil nag-aalala ka na saktan kanila? Hindi po. Dahil po gusto ko pong kumuha ng maraming halamang gamot para kumita ng maraming pera at para iparamdam kina Lola at kay Ate Huwayo na isa po akong taong may silbi. Bata ka pa, pero ang dami mo nang iniisip. Sasabihin ko sa'yo, tungkol sa bagay na ito, hindi mo na kailangang gawin iyon. Dito ka lang muna, maghanap ka ng lugar kung saan ka maglalaro. Naintindihan mo? Opo, salamat po, Tia. O, Tia, may halamang gamot doon. Kukuhanin ko lang po para sa inyo. Ang batang ito, Bakit may kasama siyang matanda? Paano natin makukuha ang bata niyan? Bahala na. Kunin na natin silang dalawa. Wag na pala. Teka. Ayan na pala sila, di ba?
Si Yunyun. Si Yunyun? Hindi ba iyan yung pabigat sa pamilya nyo? Siya nga ang pasaway na batang iyan. Anong pagkakataon nga naman? Ito na. May tao. Nanay! Ay, bakit ka nandito? Hinimatay po si Lola sa bahay. Ano? Yun, bilis. Sumama ka na sa akin pabalik. Ha? Sipo. Tara na po, nanay. Sige, yun, bilisan mong sumunod sa amin. Opo, susunod na po. Ay, nakaalis na sila. Nay, hindi ba hinimatay kayo? Ay, oo. Kanina nga ay hinimatay ako. Pero nagpahinga lang ako saglit at hindi ba maayos na ako ngayon? Oo nga, mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Talagang hinimatay si Lola kanina. Nasaan na si Yunyun? Bastos kang bata ka. Tumayo ka rito. Tia! Tia! Sige, tumakbo ka pa. Tia! Gusto mo talagang tumakbo, ha? Inisip ko kung bakit hindi kita mahanap, mayroon ka na palang nahanap na bagong matataguan. Tia! Totoo po? Hindi ko sinasadyang mawala ang kapatid ko. Hindi mo sinasadya. Ipapatikim ko sa iyo ang hindi sinasadya. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para pagbayaran mo ang nangyari sa anak ko. Sandali lang, tama na. Itigil mo na yan. Ang babaeng iyan, kapag nasaktan mo siya ng husto, ang 200,000 dolyar natin ay baka masayang lang. Kung ganoon, ang anak natin ay mawawala na lang ng wala man lang katarungan? Wala na ang anak natin? Maaari pa tayong magkaroon ng iba. Bakit napakasama mo? Bumalik ka rito. Binabalaan kita. Kapag sinubukan mo pang tumakas ulit, tatapusin talaga kita. Naintindihan mo ba? Tia! Siya iyon! Siya ang dahilan kung bakit wala na si Ading! Ano? Noong pilit siyang pumasok sa bakod, ay binigla niya ako, kaya ako na itumba ang kalan. Ikaw na bata ka, ako pa ang ibibintang mo? Sinasabi ko sa iyo, ang dinadala sa sinapupunan ni Tia ay anak ko iyon. Kapag nawala ang bata dahil sa iyo, kailangang pagbayaran mo ako. Halika rito. Saan mo nakuha ang kampanilyang ito? Sumagot ka. Ibinigay ito. Mas sa akin ni nanay. Ibinigay ng nanay mo? Ang batang ito ay pinulot lang ng dating asawa ni Sun Sheng. Hindi kaya siya talaga ang anak ni President Lu? President Lu, wag na po kayong maghintay. Sa tingin ko po, manloloko lang ang dalawang iyon. Maghintay pa tayo ng kaunti. Hello po. Itatanong ko lang po kung may nakita kayong bata na ganito ang katangkaran, payat, nakapusod ang buhok, mga 8 taong gulang na batang babae. Tia, saan mo ako dadalhin? Malalaman mo rin pagdating natin doon. Hindi, ayaw ko. Gusto ko nang umuwi. Huwag kang malikot. Yung itinuro ko sa'yo kahapon, narinig mo ba? Tanda ko na po. Tia? Anong itinatawag mo sa akin? Mama? Anong itatawag mo sa kaniya? Anong itatawag mo sa akin? Magsalita ka. Ako? Papa? Ayan. Ganyan dapat. Shiwe, talagang nakakatawa ito. Isipin mo, hindi pa ako kasal, pero may tumatawag na sa akin na papa, ha ha ha. Tara na, aking mabait na anak. Lakad na. Tara. Salamat po. Hello po. Maari ko po bang itanong kung may nakita po kayong batang babae na kasing tangkad nito? Wala po. Buong gabi ko na siyang hinahanap. Nasaan na kaya ang batang iyon? Halika na tayo. Oh, halina kayo, bilisan nyo. Ayan, ay. President Lu, pasensya na kung naghintay ka ng matagal. President Lu, ang batang ito kasi, pagkatapos ng lahat, kami na ang nagpalaki sa kaniya. Kaming mag-asawa ay talagang hindi pa kayang magpaalam sa batang ito, kaya naman sa daan ay natagalan kami ng konti. Kung nahihirapan kayong magpaalam, ibalik nyo na lang siya sa inyo. Hindi na kailangan ni President Lu ang bata. Naku, huwag naman po. President Lu, ang anak ko ay napakabait, marunong siyang maglaba at magluto. Tingnan niyo po, yun, bumati ka. Bati ka, sinabati na. Kamusta po, Auntie? Kamusta ka rin? Kung si Nana po ay nasa tabi ko pa, marahil ay kasing tangkad mo na rin siya.
ang kampanilyang ito? Kanino galing ang kampanilyang ito? Kanino galing ang kampanilya na ito? Ang kampanilyang ito, bata pa lang ako ay suot ko na. Ilang taon ka na? 8 taon po. 8 taon? Ang aking nana ngayong taon ay 8 taon na rin. Ikaw nga ang aking nana, hindi ba? Sa wakas, nahanap na kita. Imposible namang nagkataon lang ito? Kung siya nga talaga ang anak ni President Lu, kulang ang perang hiningi natin. Bata, basta't payag kang manatili sa piling ko bilang anak ko sa luyon man, ibibigay ko sa'yo ang pinakamagandang buhay. May pagkahawig nga ang batang ito kay President Lu. Pero President Lu, hindi ba masyadong mabilis ang pagkilala mo sa kanya? Auntie? Po, hindi po ba kayo nagkakamali? Huwag kang matakot. Simula ngayon, dapat mo na akong tawaging nanay. Yun. Mula ngayon si auntie ang magiging nanay mo. At ako na iyong nanay ay hindi na muna makakaalaga sa'yo. President Lu, nakikita nyo naman? Dinala na namin sa inyo ang bata, hindi ba? Tungkol sa pang-medical ng asawa ko, baka pwedeng... President Lu, posible kasing marinig nila ang pag-uusap natin. At malaking posibilidad na kumuha lang sila ng bata, nilagyan siya ng pulang PC at kampanilya para lokohin tayo. Hindi po. Hindi totoo yan. Anak, sila ba ang iyong mga magulang? Sila ba ang iyong mga tatay at nanay? Makinig ka ng mabuti. Mula ngayon ako na ang tatay mo at siya naman ang magiging nanay mo. Naintindihan mo ba? Tinitanong kita, pipi ka ba? Naririnig mo ba ako? Magsalita ka. Sige lang. Ayos lang kahit hindi mo maalala. Nag-imbestiga na ako. Noong tumakas ka nitong nakaraang mga araw, nanatili ka pala sa nayo ng Shuangshui sa bahay ni Ding Yuehua. Kapag dumating ang oras, tatawag ako ng 911. Sasabihin ko na kinuha niya ang bata at hahayaan kong siya ay hulihin ng mga pulis. Huwag niyo pong hulihin si auntie. Naaalala ko na po. Ikaw na bata ka. 1 taon kitang inalagaan. Pero tinalo pa ako ng masamang babaeng nag-alaga sa iyo ng ilang araw. Isa kang walang utang na loob na bata. Yun? Sabihin mo kay auntie. Sila po ang aking tatay at nanay. Sekretaryo Wang, ibigay mo na ang pera sa kanila. Teka lang, inaasahan ko na pagkatapos nito ay hindi nyo na muling makikita ang batang ito. Sige po. Salamat po, President Lu. Huwag kayong mag-alala po. Dahil binayaran nyo na ako, ang batang ito ay sa inyo na po. Tama po, tama. Mula ngayon hindi ko na sisilipin ang batang ito. Tama, alis na kami. Mula sa araw na ito, sasama ka na sa bahay ko. Huwag kang matakot. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang buhay, paliligayahin kita, magtiwala ka sa akin. Ay, hello po. Itatanong ko lang po kung may nakita po kayong bata na ganito katangkad, payat po siya, naka-floral na polo shirt, at may 2 tirintas po ang buhok. Nakita ko siya. Kani-kanina lang, ay dumaan siya dito sa harap ko kasama ang isang lalaki at babae at pumasok doon sa restaurant sa unahan. Salamat po, salamat. Saan niyo po ako dadalhin? Dadalhin ka ni Mama para bumili ng bagong damit. Tsaka pala, naghanda ang pamilya ng maraming magagandang manika. Tiyak na magugustuhan mo iyon. Hindi ko po kayo kilala. Hindi ako sasama sa inyo. Gusto ko pong bumalik sa bahay ni na auntie. Yun, huwag kang matakot. Ayaw na nila sa'yo. Kung hindi ka sasama sa amin, saan ka papupunta? Simula sa araw na ito, ako na ang tatayo mong ina. Hindi. Kukunin niya ako. Hinto niyo ang sasakyan. Sandali, huwag mong bubuksan ang pinto. Mapanganib iyan. Pakiusap po. Palabasin niyo ako. Yun. Palabasin niyo ako. Yun. Mama? Mama? Yun. Mama? Yun. Hindi ka na nila gusto. Kaya kalimutan mo na sila. Hindi po. Gusto nila ako. Ihinto niyo ang sasakyan. Yun, naku. Huwag mong bubuksan ang pinto. Masyadong mapanganib. Sige na, hindi mo na kita pakikialaman. Bibigyan kita ng oras. Hindi mo talaga aakalain itong si Yun, itong batang ito ay medyo mahalang halaga. Konting pera lang ay sapat na sa iyo? Bakit hindi mo isipin ang anak mo? Wala na ang anak mo. Nakita niyo ba si Yun? Sino ka ba? Kayo ba ang nagbenta kay Yun? Teka, anong
Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan basta-basta. Huwag kang humawak. Hindi mo ba makita kung ano ang relasyon namin? Puro ka hawak. Napakawala mong hiya. Hindi namin kilala kung sino man ang Union na iyan. Oo, wala kaming ginagawang masama. Kung hindi nyo ibinenta si Union, saan galing ang perang ito? Mga kriminal kayo. Mga masamang tao. Umalis ka nga rito. Ang perang ito ay kinita ko. Alam mo ba? Wala kang hiya, alam mo ba? Teka, tingnan ninyong lahat. Kayo na ang humusga? Itong babaeng ito, pagkakita sa akin ay hinahawakan na ako, ninanakawan pa ako ng pera, balak pa akong lokohin, napakawala talagang hiya. Ibalik nyo sa akin si Union. Ibalik nyo siya. Doon ka nga, tumabi ka. Tingnan nyo ang nangyayari. Alis na tayo, bilis. Tingnan mo, ang bagong damit na binili ni Mama para sa iyo, ayos ba? Nagustuhan mo ba? Saka, lahat ng regalong ito ay para sa iyo. Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Hindi ko gusto ang mga laruang ito. At hindi ito ang tahanan ko. Auntie, pauwiin mo na ako sa amin, please. Alam ko, na sa maikling panahon ay mahirap para sa iyo na tanggapin ang lahat ng ito. Pero bibigyan kita ng oras para makapag-adjust ka. Gusto ko ring matutong maging mabuting ina. Kailangan mo rin akong bigyan ng pagkakataon, hindi ba? Hindi ikaw ang mama ko. Ang mama ko ay si Ding Yua. Masasama kayong tao. Gusto ko nang bumalik sa mama ko. Ding Yuewa? Hindi ba't ang mama mo ay si Zhao Shue? Sino ba si Ding Yuehua? Ibig sabihin ba nito, totoo ngang kinuha ka lang nila ng labag sa loob mo? Sino ba si Ding Yuehua? Huwag mong sabihin, talaga bang kinuha ka lang niya? Tumakas ka. At sa mga panahong iyon, nanatili ka lang doon sa bahay ni Shuangshui Village na si Ding Yuehua. Pagdating ng oras ay tatawag ako ng pulis. Sasabihin ko na isa siyang kriminal. At ipapakulong ko siya sa mga pulis. Galing ba ang mga sugat na ito sa pananakit nila? Yun, magsalita ka naman po. Wala po ito. Auntie, napapagod na po ako. Pwede na po ba akong matulog? Siyempre naman, dito sa bahay na ito, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Walang pwedeng manakit o mang-api sa iyo. Mukhang ang batang ito ay kinuha lang talaga ni Liu Ergu. At ang mga sugat na iyan, siguradong galing sa pananakit nila. Kailangan kong humingi ng hustisya para sa kanya. Yun? Saan ka pupunta? Yun? Gusto ko nang umuwi. Yun, bumalik ka rito. Ito na ang bahay mo. Yun, sige na, bumalik ka muna rito. Delikado para sa iyo kung babalik ka ngayon. Magtiwala ka sa akin. Mapoprotektahan kita. Tutulungan kitang makamit ang hustisya. President Lupo. Yun. Wag mo akong intindihin, habulin mo siya. Pasensya na po, President Lu. Hindi ko po siya naabutan. Ipadala mo ang DNA ko at ni Yun sa ospital. Gusto kong malaman kung siya nga ba talaga ang tunay kong anak. At saka, ihanda mo ang sasakyan ngayon din. Ako na mismo ang maghahanap sa kanya. Opo. Si Yue. Alam mo, ang batang si Yun ay talagang napakahalaga. Ergo, habang wala pang nakakakita, bilisan natin at tumakas na tayo. Natatakot ako. Tumakas? Naku. President Lu, hindi ba naibigay na namin ang anak namin sa inyo? Bakit po kayo napadalaw ngayon? Kinuha niyo ba ng sapilitan si Yun? May nalaman kaya siya? Anong gagawin natin? President Lu, paano nyo nasabing si Yun ay kinuha namin ng masama? Kami pong mag-asawa ang nag-aruga at nagpalaki sa kanya ng may paghihirap. Para sa amin kay Yun, itinituring namin siyang parang ginto, maingat na maingat sa pag-aalaga dahil mahal na mahal namin siya. Talaga ba? Ang mga sugat sa katawan ni Yun. Paano niyo ipapaliwanag iyon? Kayo ba ang nanakit sa kanya? Lahat ng pasakit na ginawa niyo sa kanya, ibabalik ko sa inyo ng 10 o 100 ulit. Saktan sila.
Sandali, wag po. President Lu, siguradong may maling akala lang dito. Masyado pang bata si Yun. Paano naman namin siya magagawang saktan? Opo, tama po siya. Pag-usapan po natin ito ng maayos. Talagang napagbibintangan nyo lang po kami. Dahil nagtanong na rin naman kayo, sasabihin ko na po ang totoo sa inyo. Sa totoo lang, noong nakaraang buwan si Yun ay napunta kina Shuangshui Village at Ding Yuehua at sila ang kumuha sa kanya. Doon siya pinahirapan at sinaktan. Totoo po iyon. Bakit ko naman kayo paniniwalaan? President Lu, kung hindi po kayo naniniwala, pwede ko po kayong isama para makita nyo. Iyang si Ding Yuehua ay sikat sa buong lugar na ito bilang isang babaeng hindi magkaanak. Lagi niyang tinitignan ang mga bata ng iba. Hindi lang ang Yun namin ang kinuha niya, pati na rin ang bata mula sa kabilang baryo. Hanggang ngayon ay nandoon pa sa kanila. Talaga? Ngayon din ay isama mo ako roon dahil gusto kong makita kung anong klaseng tao ba iyang si Ding Yuehua. Nay, wag na natin siyang hanapin. Sa tingin ko, ang walang silbing babaeng iyon ay tiyak na walang mapupuntahan. Kaya paniguradong bumalik na siya sa bahay natin. Umuwi na tayo. Hindi ba't sinabi ng asawa mo na kung tayo ay magiging mabait sa walang silbing Yun na iyan, ay gagawin niyang tapusin ang lahi ng pamilyang San natin? Ang lintik na babaeng ito, dahil sa kaniya ay napahamak si anak. Kapag nahanap ko siya, talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Halika na, tara na. Bumalik na tayo. Baka nga nakauwi na siya. Kapag naayos na natin ang tungkol sa babaeng ito, magkakaroon na rin ako sa wakas ng apo. Ha. Junyun, Ano? Hoy, bakit ka nakatayo lang dyan? Anak, bilis at habulin mo siya. Yun. Tumigil ka. Huwag kang tumakas. Kapag nahuli kita, pagbabayarin kita. Ikaw na walang silbi. Huwag kang tumakbo. Huminto ka. Aray, ang paa ko. Sabi nang tumigil ka. Huwag tumakas, aray. Huminto ka. Huwag tumakbo, huminto ka, sabi. Huwag kang tatakas. Aray, nay. Bumalik ka. Anak, Nay, napakabilis tumakbo ng batang ito. ang paa ko. Aray, Bilis, ang bilis niya. siguradong malalagot ka sa akin kapag nahuli kita. Bilis. Nakalayo na siya. Walang hiya ka, aray. Aray, hayop ka. Buisit ka talaga. Ding Yuehua, lumabas ka dyan, lumabas ka. Saan mo dinala si Yun? Nasaan si Yun? Saan mo dinala si Yun? Huwag kang magsasabi ng kung ano-ano, anak ko yon. Kung nasaan man siya, wala kang pakialam. Tama na? Sino si Ding Yuehua? Ako si Ding Yuehua. Bakit po? Ang mga sugat ni Yun, ikaw ba ang gumawa niyan sa kanya? Paano po mangyayari yon? Bakit ko naman gagawin yun kay Yun? Kung hindi mo sinaktan si Yun, edi pinulot mo lang siya. Pinulot ko nga si Yun. Pero, Ibig sabihin, isa kang kriminal. hindi po ako masamang tao. Ako ang tumayong ina ni Yun. Sila ang totoong mga kriminal. Hoy, huwag kang gumawa ng kwento. Ako ang nagpalaki kay Yun, paano kanya makikilala? Ikaw na isang walang kwentang babae. Anong sabi mo? Ang sabi ni Yun, matagal nang wala ang nanay niya. Wala na? Kita nyo na. Kanina lang sabi niya siya ang ina ni Yun. Basta, ako ang ina ni Yun. Hay nako, sa tagal-tagal, naparito pala kayo dahil sa batang iyan? Ha? Sasabihin ko ang totoo. Pinulot lang talaga niya si Yun. Gusto pa niyang angkinin si Yun bilang anak. Dahil sa babaeng ito na hindi magkaanak, gustong-gusto niyang maging isang ina at hindi siya nakikinig sa payo ko. Nay, alam niyo ang totoong nangyari, kaya huwag kayong gumawa ng kwento. Ngayong nandito na sila sa pinto natin, ayaw mo pa ring umamin. Ayaw mo bang makasama ni Yun ang tunay niyang pamilya? Itigil niyo na po ang pagsasabi ng kasinungalingan. Aray, ay, Lola, anong nangyayari sa inyo? ang puso ko. Kumakaba ang puso ko. Dalhin ang matanda sa ospital. President Lu, isa siyang malaking manloloko. Napakasama mong babae. Ginawa mo iyan para lang sa sarili mong kapakanan. Kinuha mo at sinaktan ang aking Yun. Pagbabayarin kita. Wala kayong basehan para tawagin akong masamang babae. Nasaan ang ebidensya? Noong araw na makita ko ang bata, puro sugat na ang katawan ni Yun. Hinala ko pa nga ay kayo ang gumawa ng masamang bagay sa kanya. Walang hiya kang babae ka. Naglakas loob kang kunin ang aming anak. Papatulan talaga kita ngayon. Dahil hindi ka magkaanak Ding Yuehua, kinuha mo at sinaktan ang anak ko, parurusahan ka rin ng langit.
Sinubukan mo akong saktan? Sinasaktan talaga kita. Kailangan pa ba ng tamang panahon para doon? Naghahanap lang talaga kayo ng gulo. Hoy, Ganito mo palagi sinasaktan si Yunyun, hindi ba? Ngayon, ibabalik ko sa iyo iyan ng 10 o 100 beses pa. President Lu, bakit kayo pa ang gagawa ng maruming trabahong ito? Tutal, kami naman ang nagpalaki kay Yunyun. Ako na ang gaganti para kay Yunyun ngayon. Eto na, hawakan niyo siya. Ding Yuehua, gusto mo na bang mawala? Sinubukan mo talaga akong saktan? Kung hindi ka naniniwala, pwede nating pakausapin si Yunyun. Pakausapin? Ding Yuehua, tinatakot mo pa ba ako? Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na siya makikita kailanman. Tigil! Huwag niyo saktan ang aking auntie! Huwag niyo akong saktan, auntie! Huwag. Huwag. Yunyun, okay ka lang ba? Ha? Hindi na masakit. Okay lang ako. President Lu, Sinalo mo ang kamay sa anak ko? pasensya na po, President Lu. Hindi ko nakitang tumakbo si Yunyun dito. Ako ay. Yunyun? May sugat ka ba sa katawan? Huwag mo akong hawakan. Masamang babae ka. Mabait na bata, napakalambot ng balat mo. Namamaga na ang tama. Masakit ba? Auntie, hindi na po masakit. Nasanay na po ako. Auntie, miss na po kita. Miss din kita, anak, bata. Saan ka ba nanggaling nitong mga nakaraang araw? Pasensya na po, tita. Hindi na po ako muling tatakas. Yunyun, halika rito kay mami. Hindi mabuting tao si Ding Yua. Ikaw ang masamang babae. Bakit mo sinaktan ang aking auntie? Ikaw ang masamang babae. Bakit mo sinaktan ang tiyahin ko? Anong mayroon kay Yunyun na wala sa akin? Ayaw ko sa'yo. Galit ako sa'yo. Umalis ka na. Hindi na kita gustong makita. Anong klaseng pananalita yan? Sa asal mong yan, deserve mong... Hay? Bagay lang sa iyo. Mayroon kang ganito kabuting ina, tulad ni President Lu, hindi ba? Ha ha ha. Hoy, President Lu, sabi mo dati hindi naman ganyan ang bata. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan na siya ngayon. Siguradong nalason ang utak niya ni Ding Yuehua. Tama ka. Pinalaki ni Ding Yuehua ang bata ng ganyan. At heto, pinagtatanggol pa siya ng bata. Hindi ko alam kung anong kamandag ang ipinainom sa kaniya. Madaling gamutin ang mga sugat sa katawan, pero kapag ang isip na ang may problema, kahit gaano pa karaming pera ay hindi na siya maliligtas. Huwag kang lumapit, masamang babae. Huwag mong sasaktan ang tiyahin ko. Yunyun, magtiwala ka sa akin? Hindi hahayaan ni mami na saktan ka ng kahit sino. Yunyun. Halika rito. Yunyun. Bitawan Sinira mo mo ako. ang relasyon naming mag-ina. At ikaw rin ang sumugat kay Yunyun ng ganito, di ba? May sariling pag-iisip si Yunyun. Sinong normal na bata ang gugustuhin lumayo sa kaniyang sariling pamilya? Tingin ko, hindi kayo mabubuting tao. Sinungaling! Kung hindi mo sana itinago si Yunyun, hindi kami mahihirapan ng ganito para mahanap siya. Ayaw mo pang umamin? Dalhin si Yunyun sa labas. Ayaw kong makita niya ang gagawin ko sa iyo. Ergo, parisahan mo sila. Sige, tatandaan mo ito. Bitawan mo ako. Masyado na akong naging mabait sa iyo. Pakiusap, pakawalan mo na ako, auntie. Huwag. Yunyun, tumayo ka na. Maayos lang ang lahat. Delikado rito, hindi ako mapapahamak. Posible bang na-misinterpret ko lang talaga si Ding Yuehua? Auntie, pasensya na po. Auntie, pakiusap po. Pakawalan niyo na si auntie. Sasama na po ako sa inyo. Kasalanan po ang lahat ni Yunyun. Hindi po, dapat kayo sinigawan ni Yunyun. Hihingi na po ng tawad sa inyo si Yunyun. Yunyun, tumayo ka na riyan. Bakit magiging kasalanan mo? Bata ka pa. Madali kang mauto ng iba. Siya ang may kasalanan. Dahil sa tangkanyang pananakit sa iyo, dapat siyang parusahan. Hindi ako sasaktan ni auntie. Napakabait niya sa akin. Mabait siya sa iyo? Kung ganoon, saan galing ang lahat ng mga sugat mong iyan? Hindi po ito galing kay auntie.
Anak, bilisan mo at pumasok ka. Nandito ang bata, bilis. Magaling, sa wakas ay nahanap na rin kita. Anong ginagawa niyo rito? Teka, bakit kayo nandito? Kaninong bahay ba to? Huwag kayong mangulo rito. Nandito ako para kunin ang batang ito. Nahanap niyo na ba sila agad? Sino ba ang tinutukoy nyo? Sino ba sila? Silang aking puitros na lamo. Brother-in-law, anong nangyari sa mga mata mo? Siguro napuwing lang ako. Ano namang pakialam mo kung sino kami? Inaayos lang namin ang usapang pamilya. Ngayon, mangingialam talaga ako. Pwe, napaka-iskandalosa mo. Sobra-sobra na ang pakikialam mo. Masyado kang nagmamarunong. Kahit wala ka namang alam, sinusubukan mo pa ring mangialam. Ikaw, Nay, huwag kang magsalita niyan. Dahil siya ang importanteng tao sa atin. Anong importanteng tao? Tabi, kukunin ko lang ang batang babaeng ito pabalik sa amin. Anak, sugod. Anong balak niyong gawin? sino sa inyo ang mangangahas na humipo sa anak ko? Anong anak mo? Anak ko ito, di ba? Bakit naging anak mo siya? Lagot na tayo. Bakit anak mo na naman? Sino ba talaga ang nagpalaki sa kanya? Ako ang nagpalaki sa kanya, ako. Anong ikaw? Ako ang nagpalaki. Ako ang nag-alaga sa kanya, okay. Kailan pa naging ganito kasikat ang bata ko? President Lu, sandali lang po ha, maghintay kayo. Halika rito. Hindi, sandali lang. May sakit ba kayo sa utak? Hindi nyo ba makuha sa tingin ko? Sa tingin ko pa lang, kanina pa. Ano? Ano ba? Anong tingin ba ang sinasabi mo? Pinagsasabihan kita sa tingin ko. Tama na. Sinasabi ko sa inyong dalawa, yung babaeng nagsasalita kanina, siya ay si President Lu. Narito siya para bilhin ang batang iyan. Kasalukuyan kaming may pinag-uusapang negosyo. Bakit ba kayo nakikisawsaw? Gusto talaga nilang kunin ang batang iyan? Oh, Magkano ang ibibigay nilang pera? magkano? 20,000 dolyar. 20,000? Ang yaman nila pero 20,000 dolyar lang ang ibibigay? Hindi maaari, kakausapin ko sila at makikipag-ayos ako. Ang bobo mo ba? Ikaw. Kapag pumunta ka roon ng ganyan, paano kung ayaw na niyang bilhin? Kung maiiwan sa atin ang batang iyon, edi tayo pa ang malulugi at mawawala ng pera? Kailangang maibenta muna natin siya. Kapag umunlad na ang buhay niya balang araw, pagsasamahan nating puntahan siya para humingi ng pera. Hindi ba't mas maganda iyon? Ha 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 ha. Si brother-in-law talaga ang pinakamagaling. Ang dalawang tangang ito, makinig kayo sa akin. Tayong dalawa ay ang mga tunay na magulang ni Yunyun. Ikaw ang tiyuhin niya at ikaw naman ang lola niya. Tandaan mo, ikaw. Anong pautal-utal mo riyan, ha? Tandaan ko po. Sinasabi ko sa inyo. Basta at mauto natin si Ding Yuehua, ang pera pagkatapos niyon ay madali na nating makukuha. Ha 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 ha. Tapos na ba kayo riyan? Ha 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 ha. Tapos na po, tapos na. Siya nga pala, President Lu. Ang kanina po ay pawang pagkakamali lang. Pagkakamali lang po ang lahat. Pagkakamali? Malinaw niyang sinabi kanina na siya ang nagpalaki sa bata. Niloloko mo ba ako? President Lu, nakikipagbiroan lang po siya sa inyo. Hindi niyo po alam, ang isang ito po ay ang tiyo ni Yunyun. Haha, at ang isang ito naman ay ang lola ni Yunyun kami. Ay isang pamilya na sama-samang nagpalaki kay Yunyun. Haha ha 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 ha. Ganoon nga po iyon. Ako po ang tiyo ni Yunyun. Nag-iisang anak lang namin siya sa aming pamilya, kaya mahal na mahal namin siya. Tama po, kung hindi lang dahil sa babaeng ito na kumuha kay Yunyun at sa ilang araw naming pag-aalala at paghahanap sa kanya. Hindi naman po ako magagalit ng ganoon kanina. Totoo ba iyon? Hindi po ako kinuha. Yunyun! Huwag kang matakot, nandito si Papa. Sabihin mo kay Papa kung may problema. Maraming paraan si Papa para harapin ang Ding Yuehua na ito. Yunyun, makinig ka. Umuwi na tayo, kasama ang tiyo mo. Hanggat narito ako, tingnan ko lang kung sinong mangahas na kumuha kay Yunyue. Ikaw si Ding Yuehua, tama? Ilang ulit mo nang kinuha ang anak ko. Kinuha mo ang aming mahal sa buhay. Ikaw, ano ba ang masamang balak mo? Tama, ano ang balak mo? Ikaw, gusto mong angkinin si Yunyun, baka gusto mo lang siyang pagkakitaan. Ikaw nga. Naglakas loob kang sakta ng aking pinakamamahal na anak. Napakasama ng loob mo. Kinupkup ko lang si Yunyun dahil sa awa. Pero kayo, sa oras na makita kayo ni Yunyun ay natatakot na siya. Kung hindi ba naman ay dahil sa may ginawa kayong masama sa kanya. President Lu po, napakaraming mga kriminal na gaya niya. Nagpapanggap silang mabuti sa mga bata. Pero ang totoo, gusto lang nilang sumama sa kanila ang bata. President Lu, kapag nalinlang na kayo at pagtalikod niyo po, ay baka saktan lang niya o ibenta ang bata. Hindi ako sasaktan ni Auntie. Hindi dapat pinapalampas ang mga kriminal. Kayong lahat, parusahan niyo siya ng matindi. Yunyun,
Auntie, wag pong parusahan si Auntie. Sila ang nanakit sa akin. Ano? Ano ang sabi mo? Sila ang palaging nananakit sa akin, Auntie. Wag mo nang saktan si Auntie. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kung wala si Auntie, matagal na sanang nawala si Yunyon. Lintek, naisiwalat pa rin ng makulit na batang ito ang totoo. Hindi ko akalain. Nagawan niyo ako ng ganito kalaking patibong. Tapos na tayo, hindi niya tayo basta-basta pakakawalan. Ano ang kinatatakutan mo? Gapusin natin siya. At hingan ng pera. Ayos na iyon. 4 tayo. Hindi ba natin kaya ang isang babae? Yun. Umalis ka na. Walang sino mang makakaalis ngayon? Kapag naglakas loob kayong saktan ako at nahuli kayo ng mga pulis, makukulong kayong lahat. Hoy, brother-in-law. Hindi ba tayo makukulong dahil sa kasong kriminal? Duwag. Kaya pala ang tingin ni Shioe sa atin. Ay narito lang tayo at si Lu Yunman ay gusto pang lumabas? Walang hiyang babae, sumunod ka at ilipat ang pera sa aming account. Bilis, dalhin mo si Yunyon at tumakbo. Huwag kang malikot. Ang anak nga madrasta ay kay Liu Ergo. Sabihin mo ulit. Mismo si Liu Ergo ang nagsabi sa akin na ang batang iyon ay sa kaniya. May relasyon sila ni Tia. Dahil sa takot na mahuli niyo sila, nagulat ako nang tumalon siya sa pader para tumakas. Kaya ko napatumba ang kalan. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Hindi totoo iyan. Gawa-gawa lang lahat iyan ng batang ito. Kaya pala naramdaman kong may kakaiba. Nakasama kita ng matagal na panahon pero kailanman ay hindi ko nabalita ang may kuya ka. Magsalita ka. Mahina ka? Kung hindi dahil sa iyo, dapat ay matagal na kaming magkasama ni Shioe. At hindi ko na kailangang lokohin ang isang tulad mong walang kwenta. Anong sinabi mo? Napakawalang hiya mo. Nagawa mong lokohin ang anak ko. Lintik lang ang walang ganti sa'yo. Liu Ergu, wala kang kwenta. Liu Ergu, napakasama mong tao. Bitawan mo ako. Ipaliwanag mo sa akin ito, Liu Ergu. Bitawan mo ako. Sayang at tinuring ko pa na paborito kong apo ang batang iyan. Ikaw na matandang hukluban. Nangangahas kang saktan ako. Sasabihin ko sa'yo, kahit kailan ay hindi nagustuhan ng nanay ko ang anak mo. Anong magagawa mo? Kung hindi lang dahil mukha siyang mabait, ayoko rin namang pansinin siya. Hinding-hindi ako magkakagusto sa kaniya. Walang hiya ka. Sayang ang bata. Wala ka talagang puso. Bakit hindi ka pa maglaho? Ito na ang karma mo. Walang hiya ka. Layuan mo kami. Nangangahas kang saktan ang asawa ko at isumpa ang anak ko. Gusto mo na bang tapusin ito? Nagawa mong saktan ng nanay ko. Hindi kita mapapatawad. Hoy, utos ko sa'yo. Pumunta ka agad dito ngayon din. Bilis. Tigil. Walang hiya. Tumawag ng kasama ang babaeng iyan. Hindi ba tayo makukulong niyan? Bruhang ito. Kayo. Ergo, hindi pa huli ang lahat para humingi kayo ng tawad. Kapag sinaktan nyo talaga si Yunyon at may nangyaring masama sa kanya, ay wala na kayong kawala. Nagsasabi ka ba ng totoo o hindi? Sinungaling ka. Siguradong hindi niya tayo hahayaang makalusot ng madali. Kapag pinatakas natin siya ngayon, siguradong hahanapan niya tayo ng gulo. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Ito lang ang tanging pagpipilian mo. Isang hamak na taga-probinsya lang, lalabanan mo pa ako? Kung hindi dahil sa batang ito, hindi sana nawala ang anak ko. Sana ay matagal na kaming nakaalis ng malayo kasama ang pera. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, napakasamang bata. Ngayon, tatapusin ko na kayong dalawa. Yunyon. Yun. Huwag mong sasaktan si Yunyon. Hayop ka! Anong gagawin mo? Lu Yunman, may gana ka pa bang murahin akong hayop? Sasabihin ko sa iyo, sawang-sawa na ako sa inyo na kung umasta ay parang mas mataas pa sa iba. Sino ka ba sa akala mo? Mas maganda lang naman ang kinalakihan mong pamilya kaysa sa akin? Ano bang ipinagmamalaki mo? Ergo, pakinggan mo muna ako. Ibaba mo na ang hawak mong kutsilyo. Ibaba mo yan. Pag-usapan natin ito ng maayos bilang maliit na gulo lang. Kapag may ginawa kang masama kay Yunyon, huli na ang lahat at wala ka nang babalikan. Pwede ko naman siyang bitawan. Pero yung ginawa mong pagmura sa akin kanina, paano natin lulutasin yon? Anong gusto mong gawin ko?
Kahit magkano ay kaya kong ibigay sa'yo. Siyempre, kukunin ko ang pera. Pero ang talagang hindi ko matanggap ay kayong mga mayayaman na napakayayabang at mataas ang tingin sa sarili. Paano natin ito aayusin? Gusto mo talagang malaman? Lumuhod ka at magmakaawa ka sa akin. Ano? Gusto mong lumuhod ako sa harapan mo? Luluhod din ako. Ha 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 ha? Nakakagaan talaga ng loob. Lu Yunman. Ako si Liu Ergu. Mula noong bata pa ako, galit na ako sa mga katulad ninyong matatayog at mayayabang na mayayaman. Anong silbi ni na President Lu, President Wang, at President Qian? Wala silang kwentong lahat. At ikaw ring babae ka. Kung hindi dahil sa iyo na paulit-ulit na sinira ang mga plano ko, di sana kanina ko padala ang pera at nagpapakasaya na sa karangyaan. Magiging ganito pa ba ako? Sa tingin ko, hindi pa ito sapat. Magpasampalan kayong dalawa sa harap ko? Hilig ko nang makitang nag-aaway ang mga babae simula bata pa ako. At kapag natuwa ako, baka sakaling patawarin ko pa ang bata. Sampal? Bilisan nyo ang pagsampal. Sasampal ako. Walang hiya ka? Bakit hindi ka sumasampal? Dalian mo, ayaw nyo na ba talaga na makaligtas ang bata? Auntie? Liu Ergu, binigyan na kita ng 200,000 dolyar noon at kaya ko pang magbigay ng higit pa. Pakawalan mo lang si Yunyon. Ibibigay ko ang kahit magkanong gusto mo. Anong 200,000 dolyar? Gago ka, nakakuha ka sa kanya ng ganoon kalaki. Tapos ganito lang kaliit ang binigay mo sa akin? Liu Ergu, ikaw na hangal. Nakuha mo ang babae ko. Pinagmukha mo akong kawawa at balak mo pang ibenta ang anak ko at iyan lang ang ibibigay mo sa akin? Ngayon, kung hindi kita pagbabayarin, ay hindi na ako matatawag na lalaki. Sabihin ko sa'yo, isa ka lang basura. Kahit sarili mong asawa ay hindi mo mabantayan, sino pa ang sisisihin mo? Pati ang sarili mong anak ay nananakaw sa iyo? Mula umpisa hanggang dulo, isa kang mahinang nilalang, isang basura. Liu Ergu. Tapos ka na. Yun. Naniniwala ka bang mawawala sa iyo ang lahat ng magmamana sa iyo? Ngayon kung hindi kita leleksyonan, ay hindi na Liu ang pangalan ko. Lalabanan kita ng patayan. Sinaktan mo ang kaisa-isang anak ng pamilya-pamilyang Sun? Nagawa mong sakta ng asawa ko? Parurusahan kita ng husto. Hindi ba ito ang gustong makitang pag-aaway ng mga babae ni Liu Ergu? Nag-aaway silang mga makasalanan. Walang hiya ka. Nagawa mo pang sakta ng iyong amo? Puy, parusahan niyo siya. Anak ko. Anak. Bumangon ka. Ergo, may napahamak ka. Lintik na iyan? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Bini-bini, isama mo na si Yunyon at umalis na kayo. Bilis, Yunyon. Yunyon, tara na. Bini-bini, ikaw. Isama mo si Yunyon at umalis na kayo. Bilis. Yunyon, tayo na. Yunyon. Auntie! Bilis, umalis na tayo. Ayaw kong umalis! Yunyon. Ano bang mapapatunayan mo sa pagpili ng mahihina? Kung matapang ka, sa akin mo gawin yan. Sige, pagbibigyan kita. Ah. Walang hiya ka. Auntie? Tia! Nakikiusap ako! Huwag kang mawala, Auntie! Buwisit ka. Hinto.
naman? Sabi mo pag-aaralin mo ko at aalagaan mo ko habang buhay. Hindi ka pwedeng mawala. Si. Yun, okay lang ako. Kamusta ka? Tia, okay lang po ako. Pero si auntie parang... Okay lang din ako. Yun. Hindi ka ba natakot? Auntie, okay lang po ako. Kamusta po kayo? Okay lang si auntie. Huwag kang mag-alala. President Lu, si Yun ay tunay mo ngang anak. Tunay ko ngang anak si Yun. Alam ko na ito. Hindi ako magkakamali. Hindi kita naprotektahan noon. Naging mahina ang mama mo, kaya hinayaan kitang magdusa ng husto. Hindi ako humihingi ng tawad. Ang gusto ko lang ay tawagin mo akong mama, maari ba? Mama, kayo po ba talaga ang tunay kong ina? Ako nga ang iyong ina. Mama! Mama, sa wakas ay nahanap na kita. Walang hiyang to. Akala mo ba makakatakas ka? Wala kang silbing basura, ang lakas ng loob mong saktan si President Lu? Bugbugin niyo siya ng matindi. Hinto na, hindi na kailangan nating dumumi ang mga kamay. May kasalanan siya sa buhay ng tao, dalhin siya sa himpilan ng pulisya. Kung hindi man siya tuluyang matapos, siguradong habang buhay siyang makukulong. President Lu, patawad po, nagkamali ako. Kasalanan ko ito, napakasama kong tao, nakikiusap ako. Patawarin niyo ako. Mabait naman po kayo at mapagpatawad. Patawarin niyo na ako, kahit isang beses lang, sige na? Maaring mapatawad kita? Pero ang batas ay hindi. Kung may sasabihin ka pa, sabihin mo na lang sa huwes. Ilayo na siya. President Lu. President Lu. At ikaw naman, Zhao Shuai, dahil sa pangunguha at pagmamaltrato mo kay Yun, mabigat din ang kasalanan mo. Sapat na yan para mabulok ka sa kulungan ng ilang taon. President Lu, nagkamali ako, nakikiusap ako, maawa kayo sa akin. Maaawa ako sa'yo? Paano naman ang paghihirap ni Yun? Paano mababayaran ang lahat ng sakit na dinanas niya? Yun, anak, patawarin mo ang mama mo, patawarin mo na ako, please. Yun, ang mama. Bitawan mo siya. Hindi kita ina. Hindi dati. At kailanman ay hindi magiging ina. President Lu, nagkamali ako, patawarin mo po ako. President Lu, ayoko nang magkamali. Ilayo na yan. President Lu, patawad po. President Lu, paano po ang isang yon? Hayaan na, sapat na ang parusang natanggap niya. Wala na ang anak niya at wala na ring mag-aalaga sa kanya. Hayaan niyo na lang siyang mabulok doon. Mama, huwag ka pong mawawala. Ayoko pong, ngayong nahanap ko na ang aking ina, ay mawawala na agad siya. Anak, hindi mawawala si Mama. Huwag kang mag-alala. Yuehua, mayroon sana akong gustong sabihin sa iyo. President Lu, magsalita lang po kayo. Nakikinig po ako. Gusto ko sanang ipagkatiwala sa iyo si Yun. Alam kong marami akong pagkakamaling nagawa at ang nangyayari ngayon ay parusa sa akin ng langit. Ngunit kahit na nagkamali man ako, sa akin lang dapat ang sisi dahil walang kasalanan si Yun. Napakabuti mong tao. Alam kong marami akong nasabing masasama para saktan ka, pero alam kong hindi mo ito ipapasa kay Yun. Hindi ba? Pangako. Tulungan mo akong alagaan si Yun ng mabuti. Pero President Lu, dahil anak mo po si Yun, dapat ay kasama mo po siya. Hindi naman sa ganoon. Hindi sa ayaw ko na kay Yun. Nakita ko lang na gusto ka talaga ng bata at medyo nagseselos nga ako. Pero dahil ayaw niyang mawalay sa'yo, nais ko sana na makitira muna siya sa iyo ng sandali. Araw-araw ko siyang pupuntahan hanggang sa oras na matanggap na niya ako bilang kanyang ina. Sige po, pangako. Simula ngayon, kung ano man ang makain ko na si Ding Yua, hindi mawawalan sa kanya para kay Yun. Salamat sa iyo. Maraming salamat. Sekretaryo Wang, bigyan mo si Ding Yuehua ng $10 milyong. Opo, ma'am. $10 milyong? Parang
Parang hindi po ito tama. Huwag mo na itong tanggihan. Pambayad ko rin ito para sa kinabukasan ni Yunyon. Gusto kong maging maganda ang buhay niya. Utang ko ito sa kanya. Napakasaya! Dalawa na ang mama ko! Mayroon akong dalawang nanay. Parehong-pareho ang pagmamahal na binibigay nila sa akin. Ang isa ay nasa malayo at ang isa ay nasa tabi ko. Ang pagmamahal nila ay parang sikat ng araw, mainit at maliwanag. Tumatanglaw sa buhay ko, kaya hindi na ako maliligaw. Ang pagmamahal nila ang nagsisilbing tulay, nagdurugtong sa nakaraan at sa hinaharap para mahanap ko ang daan pauwi. Ang pag-ibig ng dalawang nanay ay habang buhay kong itatago sa puso ko. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Nay, bakit po kayo nanditong lahat? May mahusay na makata na pala sa pamilya natin. Malaking bagay ito, kaya kailangang narito ang buong pamilya. Todo ang suporta dapat. Yun. Ngayon ay ikaw na ang karangalan ng ating dalawang pamilya. Anong premyo po ang ibibigay niyo sa akin? Sabihin mo lang kung anong gusto mo at bibilhin iyan ni nanay. Ang gusto ko lang po ay ang makasama kayong dalawa habang buhay. Yun. Tapos na ang lahat ng pagsubok. Wala nang makakahadlang pa sa ating pagsasama. Opo, Hindi na tayo kailanman maghihiwalay. Yun. Sama-sama tayong pupunta ngayon sa bahay ni Mami Yunman para kumain. Ano sa tingin mo? sige po. Matagal na rin po akong hindi nakakapunta kay Mami Yunman. Ako mismo ang magluluto. Ihahanda ko ang paborito mong red braised eggplant. Ayos ba? Sipho! Pagkatapos kumain, ay manonood ako ng cartoons. Si. Magpabilisan naman tayo. Tingnan natin kung sino ang unang makakarating kay Mami Yunman. Payag ba kayo? Sige po, siguradong mananalo ako ngayon. Nakahanda na ba? 3, 2, 1, takbo! Hala, mga nay, dinadaya niyo po si Yunyon. Dahan-dahan lang.